gabing ito, mga kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ang Diyos. Amen po ba? Meron po tayong kapatid na magbabahagi ngayon sa gabing ito, ang aming kapatid na si Mirna Andrada. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Panginoon. Gaya po ng dati, inaasahan ko at batid ko pong inaasahan na rin ng marami. Si Nanay Mirna, pag weekend, nagmimithi. Napakasaya po ng joyful ng kapatid nating bunso. Talaga pong tagtag ang bad cholesterol. Mga kapatid, bago po ako umawit ng karampot na awitin para sa ating Panginoon, nais ko pong magbahagi ng karampot na kaganapan sa aking buhay. Mga 2 days ago po yun, Liza, asan ka ba anak? Mga 2 days ago. Ito pong araw na ito, anong araw nga ba yun? Miyerkules. Miyerkules na kung saan may isang anghel na hinaplos ang Panginoon upang ako'y sidla ng karampot na pagpapala. Subalit ako'y napahimlay at ako'y napaidlip doon sa kama pagkatapos kong gumanap sa paglilingkod. Sabi ko sa anak kong Melissa, anak, bumaba ka, bayaran mo sa Tita Alma mo yung in-order kong prutas. Opo, nanay. Medyo po. Pakinggan niyo po, may mensahe po ito. Hindi po basta ako nagkukwento lang ng walang katuturan. Pinababa ko po ang aking anak na Melissa, anak, bayaran mo. Dala-dala niya po yung pera. Hindi ko na po sasabihin kung magkano. Sabi niya, nanay, wala naman pong barya. Sige, bumaba ka, anak, may barya. Antok na antok po ako. Pagkatapos po, umakyat na siya. Nanay, wala na po. Iniabot niya daw po sa akin, binalik niya daw po sa akin yung pera. Subalit siguro po, dahil parang medyo, alam niyo na po, parang medyo, hindi ko naman sabihin pagod, kundi napasarap po ako ng nahimlay at ako po parang napaantok. Nung ako po dumukot sa bulsa ko, nadukot ko po yung mga balat ng candy. Kung saan po sa bulsa ko na yon, doon ko nilagay yung pagpapala ng Diyos. Antok na antok po ako, hinagis ko lang yung mga balat ng candy doon sa kama. Kahit po antok na antok ako, sabi ng isip ko, mahal na anak ko, diyan ka pa nagkalat sa kama. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Diyos, kahit na inaantok ka, pag nasa dakong kabanalan ka, tinuturo lahat sa iyo yung marapat. Amen po ba, kapatid? Sa madaling salita po, ako'y bumangon. Sandali, pero po ako'y inaantok talaga. Nakakahiyaman po isiwalat. Ito po'y totoo. May konti po akong false teeth din Tinanggal ko po. Sabi ko, anak, itabi mo sa ano. At mamaya ako'y po. Di sa madaling salita, sa antok ko po pala, nakapalupot yung pera ko doon kasama ng mga balat ng Kending Brown. Na kung saan, paano yung konsensya ko, sa dakong kabanalan huwag magkalat. Pinulot ko po, lumabas ako doon sa basurahan, tinapon ko yung mga papel ng candy. Yung po pala, kasama doon yung pera. Ito po yung kwento. Nang magising po ako, nagkakasayahan sila, kapatid na Pearl, sila Tulfo, sila Mami Marisa. Sabi niya, kapatid, nakita mo na ba yung picture mo na itinag ko sa Facebook mo? Hindi pa po, patingin po, bla bla bla. Nakita po, ang ganda. Di galak na galak po ako. Ba't nang makita ko po yung isang kapatid, nakita ko po si mother, naalala ko yung perang nasa pulsa ko. Hindi ko naman po sila si mother pera ang pananaw ko sa mukha niya. Ano po? Kahit natutuwa ako dun sa sinasabi niya, bigla ko po naalala, wala yung pera ko sa bulsa ko. Ito po ngayon yung mensahe, sabi ko po. Pag pumasok ako sa loob, kapa, dito, pati yung anak ko, kinapaan ko sa bulsa. Sabi niya po, anak, wala kang binabalik sa akin. Sabi ko po, yung ngipin ko lang ay binalik mo sa akin. Nanay, hindi, binalik ko po sa inyo. Alam niyo mga kapatid, yang si demonyo talaga, pag ginulo yung kaisipan mo, niling lang ka.
ay talagang dudulutan ka ng pagkakasala. Alam niyo po ba na inalis talaga sa kaisipan ko yung ibinalik sa akin ng anak ko yung pera? Sabi ko, hanapin mo, kapain mo sa bulsa mo, pati po bulsa niya, kinapako, wala po. Nagpunta na po ako dun sa basurahan, tiningnan ko, wala. Parang malungkot po ako, tingnan, malungkot po ako. Ito po ngayon, gusto kong mag-jumingle, mag-CR. Nung ako po yung nag-CR, siyempre pag gumamit ako ng tissue, tinapon ko ulit sa basurahan. Ano po ba't may nagudyok na naman sa isip ko na doon sa pinagtapunan ko ng tissue eh. Nagbaka sakali ako. Pero po, inuna ko na yung pagdulog. Sabi ko po doon sa malaking larawan doon sa 3rd floor. Sabi ko, Panginoon, Diyos ko sa maliit pong bagay na ito, ayoko pong magkasala. Ayoko pong magbintang. Sapagkat hindi ko naman po nakita, paano pong pagbibintangan ko naman po yung kapatid ko. Dumulog po ako. Nawala akong kamalayan, si mother pala'y dumudulog, yung anak ko din ay dumudulog. Sabi daw po niya, Ama, pabatid niyo naman po kay nanay kung nasaan. Purihin ng Diyos na pong itapon ko yung tissue, nagbaka sakali lang ako. Una-una pong pinadampot sa akin yung nakapalupot na pere, matigas pa. Ano po ang mensahe doon, mga kapatid? Pag-akyat po pala ng mahal na apo, nagmensahe ng banal na espiritu. Yun po yung isa sa mensahe. Pinagbibintangan ka ba? Pinaghihinalaan ka ba? Magnanakaw ka? Na ikaw ay ganon? Kinatatakutan ka na makatbilang yung bagi, akala ay magnanakaw ka? Pabayaan mo lang sila, hatulan, husgahan ka. Kung wala kang ginagawang masama at malinis ang konsensya mo, huwag kang matakot. May Diyos na nakakakita. May Diyos na nakaririnig kung ano talaga yung katotohanan. Alam niyo po, kung iisipin bilang tao, hindi ko po ito ibabahagi. Bakit po? Sino po ba lumalabas ditong nakakahiya? Sino po? Hindi po ba't ako? Ako po yung nakakahiya sapagkat ako po yung nagkasala. Ako po yung nagbibinta. Di po ba? Pahingi pong mic, di po ako nasisiyahan. Hindi po ba pagbibintang na yon sapagkat hindi ko naman nakitang kinuhan niya, pinipilit ko, hindi niya ibinalik sa akin. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman pinag-uusapan yung malaking halaga, maliit na halaga. Lalo na po sa pera o bagay. Kapag hindi mo nakita na kinuha ng kapwa mo, mapakasamang magbintang. Napakasama at nakakatakot na diretsahin mong hindi, wala kang hindi ko nga sinasabing kinuhan niya, subalit yung mga salita ko na, hindi anak, wala kang binabalik sa akin. Amen po ba? Na-gets po ba ninyo kung ano yung ibig kong sabihin? Hindi po ako mapakali no isang araw, nung isinyer ko po yung tungkol doon sa hiwaga naman ng Diyos na ako'y napapasok sa pag-vigil ng kapatid na Dory na kung saan pinauuwi na po ako, ngunit pinaawit pa po ako ng banal na espiritu, na kung saan yung awit na pasasalamat ay hindi ko po naawit nung umaga. Napakabuti po ng Diyos, niloob nung gabi. At nung pauwi nga po ako, kung paano nga po pinagangalagaan ko yung isang bagay, pinangalagaan din ako ng kasuotang puti ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo. Nung araw po na yun, sabi ni Mother, yung pera, i-share mo. So, nahihiya na po ako kasi nag-share na ako, umawit pa ako, tapos magsishare na naman ako. So, ngayon po, pinagsasabay-sabay ko na, mga kapatid, bakit ko po ibinahagi? Ayaw po akong patahimikin ang konsensya ko, ayaw po akong patahimikin ang damdamin ko. Nung umakyat na po ang mahal na apo, nagmimensahe. Ang anak na Melissa ay katabi ko, habang nagmimensahe po ang mahal na apo. Bigla pa pong nagkaroon ng katahimikan. Dinidikdik ka ba ng kapwa mo? Pinagbibintangan ka ba? Hinuhusgahan ka ba? Pabayaan mo lang siya, may amang nakakakita. At tandaan mo, kung sino ang nagkasala, siya ang mapapahiya sa bandang huli. Amen. Ako po, pero para po akong nanlalamig na para akong uod na nababaloktot. Yun naman pong anak kong Melissa, panay naman ang amen dun sa tabi ko. Amen, sabi niya po, tsaka panay ang palakpak. Kulang na lang po, sabihin sa akin ng anak ko,
O yan, nanay, napahiya ka tuloy. Kasi nga po, hindi man tuwiran ko siyang pinagbibintangan nga naman, kinapa ko pa yung bulsa. Mga kapatid, alam niyo po, napakadakila ng Panginoon. Sa Diyos, walang nakakahiya. Basta ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan na kaganapan sa iyong buhay upang makapaglinis ka ng kaluluwa at katawan, ihayag niyo po. Sapagkat yung paghahayag ay hindi ibig sabihin upang ikaw ay magmagaling. Kagaya ko po, naging aral po sa akin yun na kung may nawawala man sa akin, hindi basta ka makapagbibintang. Ay kagaya po nung nangyari sa aking ina, nawala po yung wallet, pinipilit, pinatong po sa ibabaw ng palantsahan. 3 araw po, tinura ng mahal na apo at ganun din si mother. Wala kapatid, na misplaced lang yon. Purihin ang Diyos, magtiwala lang po tayo, ang Diyos ay buhay. Kung sadyang kalooban ng Diyos na makita mo pa yung bagay na yon, ibibigay niya. Kung yun ay talagang para sa'yo, ibibigay niya. Wala pong iniwan doon sa karamdaman. Sabi nga po ng banal na Espiritu, sa bawat araw pinapahayag po sa pamamagitan po ng katauhan ng mahal na apo, kung sadyang kaloobang humaba pa ang buhay, pagkakaloob pa po ng Ama. Ngayon po mga kapatid, naniniwala po ako nung sa karampot kong ibinahagi. Karampot nga po ba o humaba na? Kinapulutan po ng aral. Amen po ba? Napakahirap po. Kaya naging aral din po sa akin. Ngayon, kung may mawawalang gamit sa'yo, huwag pagdaka yung isip eh. Yun lang ang katabi ng bag ko eh. Siya lang yung umakyat doon eh. Siya lang yung bumaba doon eh. Di ba anak, natatawa ka anak, ano ba may karanasan kang ganon, di ba? Napakabuti ng Diyos sapagkat lahat po ipinadadama sa atin. Sabi ko nga, kung hindi ko ito maibabahagi, kung isipin mo, kayang-kayanan ko lang yung anak ko na yun at pwede ko siyang pagalitan. Subalit, kailangang magpakatotoo tayo. Hindi lang po ako tuwirang humingi ng patawad o paumanhin sa kanya, subalit pinadadama ko po sa kanya na sabi ko, anak, tiningnan ko uli, nakuha ko na. Sabi niya, nanay, dinulog ko po sa ama. Ako din anak, dumulog ako. Dumulog ako doon sa 3rd floor, doon sa malaking larawan niya. Sabi ko, kahit po larawan lang kayo, kayo po ay buhay sa pamamagitan ng yung banal na Espiritu. Kung sadyang makikita ko po ay ipakikita niyo po sa akin. Kasi sa pagkakasala po, hindi naman po pinag-uusapan yung malakit maliit na halaga. Kung ikaw ay nagbintang, yun po ay pagkakasala sapagkat hindi nakita ng iyong mga mata. Yun lamang po at maraming salamat sa ating lahat. Muli po, mapagpalang umaga sa gabing ito. Salamat po, Ama. Hindi na po ako aawit, napahaba na po eh. Ang mahalaga po, weekends, muli po naging bahagi ako ng gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po, Nanay Mirna, sa maganda niyo pong pinahayag ngayong gabing ito. Ang susunod ko pong tatawagin ang aking kapatid na si Marie de la Cruz. Isang mapagpalang gabi po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kala ko, di pa ako susunod, pangalawa pala ako. Ang aking pong ibabahagi ay ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung ano ang natutunan ko sa dakong ito, kung paano nga ba ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo na sa tuwirang nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon, kung paano nga ba ibinibigay sa atin o hinahain sa atin ang handog niyang mainam at kung paano natin to dinadama sa ating mga puso at tinatanggap at isinasabuhay. Sa tuwin na po, lagi kong natututunan sa araw-araw na pagparito ko sa magsisyam na taon na kung paano nga ba magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay napakalalim na salita na
hindi lamang sa bibig natin dapat sabihin na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kailangan po may kaagipat na gawa po ito sapagkat sabi nga po ng ating Panginoon, kung naniniwala ka at hindi ka nagtitiwala, hindi rin po maglalapat kung ano ang minimithi mo sa buhay. Amen po ba? Sapagkat bilang isang alagad po, sa dating buhay, marami tayong isinuko o marami kaming isinuko na iniwanan na namin yung mga dating makasanlibutan na sa dating buhay nga po pag may trabaho ka, kung anong gusto mo, kaya mong bilhin. Amen po ba? Sapagkat pakiramdam natin sa sarili natin, kailangan nating mag-enjoy sapagkat pinagpahirapan natin ang perang kinita natin. Subalit, bilang hinirang ka na ng Espiritu, sabi nga ng Panginoong Hesukristo doon sa mga alagad niya, kung gusto mong sumunod sa akin, iwanan mo ang lahat-lahat. Kami po bilang mga alagad na hinirang ng banal na Espiritu, napakabuti po ng Panginoon sapagkat hindi niya pinaiwan ang lahat. Ginawa niya pong partisyon ang bawat oras namin. Subalit sabi nga, mas malaki ang partisyon para sa Kanya sapagkat hindi namin dapat pangambahan ang bawat oras na ginugugol namin sa dakong ito sapagkat siya ang nagbibigay o nagpro-provide ng mga bagay na aming pangangailangan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya nga po, bilang sa pasimula, parang mahirap bitawan ng mga bagay na nakasanayan mo na sapagkat iyon ang kinalakihan mo. Subalit sabi nga ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, iwanan mo. Ngayon, sa araw-araw na pagparito o pagpunta sa dakong ito, sa pakikinig ng mensahe ng Banal na Espiritu, ang mahirap iwanan, madali lang po palang iwanan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung tunay kang nananalig at nagtitiwala sa ating Panginoon, ang imposible pwede niyang gawing posible sa bawat oras. Amen po ba? Sapagkat kung naniniwala ka at nananalig ka, pagsamahin mo at may kasamang gawa, walang imposible na hindi niya ipagkakaloob sa atin. Amen po? Sapagkat sa amin pong magkakapatid na tiga San Roque, yun pong salita na yun sa tuwin na ang pinananaligan namin sa aming Panginoon na ano man ang isinuko namin sa aming buhay, subalit hindi niya kami pinababayaan. Yung dating buhay namin na malaking bagay, hindi kami marunong makontento. Subalit ngayon, maliit na bagay, malaking bagay, higit lalo kaming nagpupuri sa Panginoon sapagkat alam namin na siya ay buhay na aming nakilala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya nga po, ang sabi nga po ng Panginoon, ano ba ang ibibigay niya sa atin sa dakong ito? Hindi naman po kayamanan, amen po ba? Kundi ang sabi niya sa atin, yung kayamanang espiritual, na ang bawat isa yun ang kailangan natin upang sa pagdating ng takda ng ating buhay, makamta natin ang ipinaghanda niya para sa atin. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga ng Panginoon, sa ating buhay, kailangan natin ng salapi. Subalit, ang Diyos natin ay higit na mayaman at higit sa sapat. Kung magtitiwala lamang tayo sa Kanya, sa pwede niyang magawa sa atin. Subalit, gawin lang natin ang marapat. Huwag lang tayong umasa na sa salita na nananalig ako, na makakamtan po ito. Kung wala naman tayong ginagawa, wala din po. Amen po ba? Samahan po natin ang gawa, ng matamang gawa, at pananampalataya at pananalig, sigurado po makakamta natin. Sapagkat sa amin po, nagaganap po sa amin o sa aming mga kapatid na tiga San Roque, kasi po, yun po ang kaya ko lang sakupin sapagkat lagi kami nagbabahaginan. May mga dumarating kaming pagsubok, subalit, pag inisip namin ngayon at ibinigay namin sa Panginoon, idinulog namin na may katapatan at paggawa. Pagdating po ng pagtulog po namin, andyan na po ang kasagutan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung sa dating buhay mo, hindi mo iisipin na sa isang iglap, makakamtan mo yung kailangan mo na yung subalit. Doon pinatutunayan ng Diyos na buhay namin. Siya ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Kaya po sa mga bagay na yon, sa mga hiwagat patotoo niya sa amin, lalo po namin siyang pinananabikan araw-araw na makinig sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, hindi hadlang sa atin, mahirap man tayo, mayaman, sabi nga ng ating Panginoon, hindi siya namimili. Lahat sa Kanya ay pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap, walang pangit, walang maganda, lahat ay minamahal niya. Amen po ba? Sapagkat ang pagmamahal ng ating Panginoon ay unconditional. Ibig sabihin po,
hindi siya namimili, walang hangganan. Tayo lang tao ang may hangganan ng pagmamahal natin. Kung hindi na ibigay sa atin ang mahal natin, nagdaramdam na tayo. Subalit ang Panginoon, iwanan natin at balikan. Nandyan pa rin siya, nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, purihin, pasalamatin ang ating Panginoon sa katauhan ng kanyang ginamit ang ating mahal na Apo Conching upang idaloy niya ang banal niyang espiritu, upang ihiyag sa atin ang kanyang pagmamahal at sa tuwina, ibigay ang tamang aral sa atin kung anong marapat nating gawin habang tayo ay binibigyan pa ng pagkakataon ng ating Panginoon na mabuhay. Itinuturo niya ang tamang landasin sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, kaya napakapalad natin sapagkat gumagastos man tayo ng salapi upang makaparito sa pamamagitan ng gasolina o ano pa mang o pamasahe. Subalit, mas higit tayo kaysa sa mga nasa ibang dako na nanonood lamang sa internet. Samantalang tayo, live nating nananakakaniigang banal na espiritu. Kaya po, nagpapasalamat ako sa pamilya ng Apo Conching sapagkat tuwirang ipinagkaloob niya sa atin ang kanilang minamahal sapagkat kung magkakaroon ng hadlang, hindi po tuwirang makakapaglingkod ng ating mahal na Apo Conching sapagkat siyempre aalahalahanin niya ang kanyang pamilya. Subalit dahil nga po sa kabutihan ng Panginoon, hinaplos ang buo niyang pamilya upang yandog ang mahal na Apo sa atin, upang ipahayag at ibigay sa atin ng marapat. Kaya po, buhat nang nadako ako sa dakong ito, higit po ang pagpapasalamat ko sa ating Panginoon sapagkat hindi na lumayo, hindi na kami lumalayo, nagagastos pa ng malaking pera upang makaniig ang banal na espiritu. Sapagkat sa dati ko pong buhay, pag may problema po ako, pupunta po ako ng simbahan ng Baliwag o po kaya ay sa Santo Cristo. Mananalangin ako, tumutulo pa ang luha ko, lahat ng santo ro, nahaplos ko na. Subalit, pag uwi ko, ganun pa rin. Wala akong maramdaman na nakinig ba siya sa akin. Noon, minsan, ang tanong ko na natatandaan ko, Panginoon, naririnig niyo ba ako? Kasi po, 2 taon ko na itong idinadasal sa inyo, wala pa rin nangyayari. Subalit yun po pala ay maling panalangin, maling pagkokomunikasyon sa ating Panginoon. Subalit dahil sa dakong ito, purihin at dakilain ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, iniisip pa lang po namin, sinasagot na tayo ng banal na espiritu, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, maraming salamat po sa ating mahal na Apo Conching. Manalig, magtiwala at gumawa lang po tayo ng marapat sa ating sarili at isang araw magugulat na lamang kayo. Yung kasagutan sa bawat hinaing nyo, nandyan na, kumakatok sa pintuan nyo. Magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa maganda niyo pong binagi, katotohanan po. Ang susunod po magbabahagi ay tatawagin ko pang aming Mother of the House, Mother Marisa de la Cruz. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito pinagkaloob mo upang sa pagtatapos ng linggo ay maging inspirasyon kang muli. Ang lakas, ang karunungan na mula sa iyo ay aming tamuhin sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ng aming mahal na Apo Conching, na sa bawat araw sa amin naghahasik ng iyong aral at kami iyong binabahaginan ng mainam. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kanina po ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magbahagi. Subalit sabi ko nga po sa inyo, kung mimithiin lang ang ating Panginoon na ako'y magbabahagi, yun po ay isang napakalaking gamot, kapsula ng aking buong pagkatao. At salamat sa Ama, pinagbigyan po ako ng ating Panginoon sa katauhan ng kapatid na Chris na ako'y tawagin sa gabing ito. Alam niyo po ba, kaninang tanghali po sa pagninilay po ni kapatid na Alan ukol sa pagtanggap sa banal na espiritu, kung ano po yung benepisyo na natatanggap mo at ang pagkakaiba ng pagkatao at espiritu na tinanggap mo siya. Dito po ako papasok sa aking papatutuo na sabi ko nga, isa lang ang naisip ko ang pagkatao ay nakamamatay. Ang espiritu ay bumubuhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung pumasok at nang nagbahagi na po ang mahal na Apo at binasa po yung homily po kanina. Nagkaroon ako ng pagdinilay na nung sinambit po ng banal na espiritu na ang tinapay at ang dugo ng ating Panginoon na nagkatawang tao sa mundo
ay yun po yung ostya, yung Eucharist, di ba po? Nagnilay po ako na nabalik tanaw sa akin yung aming kaukulang retreat nung nakaraan po, na ngayon ko lang natitigan ng husto nung nagmisa po yung kakilala po ni Tito Rick. Yung nakaganit po yung ostya, pag hinati sa gitna, nakaganyan po. Alam niyo po, doon pumasok yung pagninilay ko na ang katawan at dugo ni Kristo ay tanggapin natin, hindi upang kung ano pa man, kundi yun ay napakahalaga. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po pala nakaganyan sa akin pagninilay. Ito yung tao, yung kaliwa ang tao, at yung kanan ay ang Kristo, na kailangan siyang mangibabaw upang ang kanyang ginampanan sa lupa, wala man siya. Kapag kinain natin yung tinapay na yon, maaari tayong gumanap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At napakalinaw po sa aking pagninilay, na sabi ko nga, sa panahon po ngayon, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, hindi man linggo-linggo, aminin ko po sa inyo, hindi ako linggo-linggo nagsisimba. Subalit sa TV po, pagmulat ng aking mata, kapag inudyok ng ating Panginoon na ako'y manood sa TV, nasitsyempo ko po yung 6 o'clock na misa, at ako po ay parang personal lang na nakikipagsimba sapagkat may alaga nga po akong bata. At kanina po, nang nagbabahagi po ang Banal na Espiritu, nakita ko po yung kaukulang kahalagahan na sa unang buhay po, naalala ko noon na sa pagsisimba, nung hindi ko pa kilala ganap ang ating Panginoon, hindi po ako nakikinig sa homily. At sinetsyempo ko po, sa aking kaalaman noon, sapagkat yun po yung sinasabi ng mga matatanda dati, so magsimba na kayo para makakain kayo ng ostya. Buhay po ba ang Diyos? Po ba yun? Totoo po ba yun? Hindi. Totoo, di ba po? Siyempre po, wala po akong kaalaman. Kaya ang nangyayari po, kahit po nung ako'y nasa mundo pa ng tao, kahit may trabaho po, basta pumasok ko, sabi nga ni kapatid na Marie, dati, pag humingi ka, pupunta ka sa adoration ng Baliwag, pupunta doon sa Santo Cristo para magdasal, at ganun lang, pagkatapos nun, wala na. Ako naman po, makapagsimba lang ako, ayaw ko mag-umpisa, ititsyempo ko po na kakain ng ostya. Amen po ba yun? Subalit nagkukumpisal po ako nung mga panahon na yon. Subalit hindi ako nakikinig po ng homily, sapagkat hindi ko nga alam. Alam niyo po ba na bago ka kumain ng ostya, napakasarap po palang pakinggan yung tunay na tinapay, yung homily. Buhay po ba ang Diyos? Upang doon sa homily na yon, yun na po yung kabuuan. Yung pagkain mo ng ostya ay yung pagtupad mo na sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung sa aking pagninilay. Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon na sa panahon po ngayon, nasabi ko nga, simple mana at payak na pamumuhay, yung kaukulang body and blood ng ating Panginoon, ay kinukonsider ko po na yung pagkain ng pang-araw-araw na buhay ko ay ang salita, ang aral ng ating Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw po ay yung salita na yon, yung aral na yon ay hinihasik sa bawat araw, ay atin pong nanamnamin. Higit pa po tayo sa kumain. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat doon po sa pamamagitan nga po nung katawan at dugo ni Kristo na naging tinapay at dugo na ipinakakain po sa atin sa oras ng misa, yun po ang kung ang lahat lang po ay magninilay, sa akin pong pagninilay muli, yun po yung ugnayan ng Ama na kailanman ay hindi niya po iwinala yung alaala ng kanyang anak kung paanong tumubos sa ating kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa panahon po ngayon, yung body and blood na yon, yung ostya nga na yon, kapag kinakain po natin, lalo ako pag kinakain ko po, lalo po ang nagmimisa po ay yung nakaayon sa kalooban ng Espiritu Santo, ang nagmamas, mararamdaman niyo po yung ostya, malinamnam, makapal, at talaga pong minsan manamis-namis. Kung inyo pong nanamnamin, napakasarap po ng ostya, na habang ninanamnam mo, dudulog ka, at lahat na, i-wish mo na
doon sa pagnamnam mo na yon, mararamdaman mo kung gaano kalinamnam ang pag-ibig ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yun po yung replay po sa aking isip kanina sa pahayag ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, yung pagkain na ibinibigay ng Diyos sa bawat araw. At nakita nyo po sa dakong ito, araw-araw ay naghahasik ng pagkain ng ating kaluluwa. At pagdating ng linggo, yung realidad na tayo kakain ng ostya. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, kung ito lang po ang ifo-focus po ng tao, na yung ostya na yon ay ang katawan at dugo ng ating Panginoon, na kapag kinain natin, sigurado pag nakakalat sa ating buong katawan, na ang nais ipahiwatig ng ating Panginoon para sa aking pagninilay, tayo ang katugunan upang hindi mamatay yung alaala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At salamat sa Ama. Alam niyo po, minsan maaaring sambitin ng iba na masyado na namin ina-elaborate yung kaukulang pahayag ng ating Panginoon. Hindi po. Kung atin pong bibigyan ng practical na focus, kaukulan sa ating Panginoon, yun po yung katotohanan na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay ibinababa po yung pattern ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, kung paano siyang tumupad, kung paano siyang gumanap, at kung paano siya naghahasik ng mga aral. Na sabi ko nga, kapag nasa espiritu ka ng ating Panginoon, oo nga, lahat ng bagay, maaaring bigyan niya ng pahayag. Subalit, ang pahayag na yan ay maaari lang halimbawa po, ito yung hayop, kalabaw. Yung kalabaw na yan, mabibigyan niya ng pahayag sa'yo para tularan mo, kagaya po sinasambit ng Banal na Espiritu. Subalit, hindi mo rin iyan maaaring gawin na yung pahayag na para ka lang nagkukwento at sabihin na, eto na, lahat, parang wala nang, alam niyo po, mahirap ano po, buhay po ba ang Diyos? Mahirap talaga. Kaya sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan ng mahal na Apo, lahat ng kaukulan sa mundo na likha ng ating Ama ay nabibigyan mo na ng positibo na kaparaanan. Bakit ko po ito ang hinayag ko? Sapagkat yan po yung katotohanan. Kapag ikaw ay nakadama sa Espiritu at tinanggap mo siyang totoo, mamamatay ang pagkatao mo at mangingibabaw ang Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, naiugnay ko po yung kapahayagan ni kapatid na Alan kanina, na yun po ang napakahalaga, na ngayon po, sabi nga ni kapatid na Marie, bawat araw, kanina lang po pinatunayan sa akin ng Ama, sabi ko kay kapatid na Pearl, sabi ko, bakit kaya ang salapi ngayon ay parang wala ng kwenta? Parang kapag bumili ka, yung 1,000 parang 10 piso na lang. Amen po ba yun? Samantalang nung araw, may baon ka lang na piso o 2 piso, marami ka na mabibili sapagkat ang mga tinapay lang noon, 25 centavos, 10 centavos, ang dami na. Subalit ngayon, wala ka na mabibiling ganun. Sa madaling salita mga kapatid, yun po yung kaukulang bahagi ng ating Panginoon na ang pera ay parang wala ng halaga. Kapag binili mo, hahanapin mo yung binili mo, parang hindi kasing nung halaga na, amen po ba yun? Yun po yung nakikita ko po na kaukulan, na pinatunayan na ng Ama, na yung pera lang talaga ipinagkakaloob niya para gastusin mo lang ngayong araw, kung ano yung kailangan mo, at mamuhay ka lang ng ayon sa kanyang kalooban, at sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mga aral, hindi ka man makabili ng 10 pisong pandesal, higit pa sa pandesal yung kinain mo kapag andito ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kanina sabi ko kay kapatid na Pearl, talaga naman, matatapos na naman ang buwan. Sobrang kahima-himala ka talaga, Ama. Wala po. Napakahimala mo talaga, Ama. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Sabi niya, oo nga eh. Sabi ko, pero okay lang kahit wala kang pera. Kapag hiniling mo sa Diyos na yung mga tao na yun na kamtin lang, na alalahanin ka, maaalala ka. Alam niyo po, walang pagkabula. Pag dumating lang ako sa dambana, iniwan ko lang yung cellphone. Tapos, pagkatapos ng mensahe ng Banal na Espiritu, sapagkat tinanggap ko po ang bawat
kaukulang hayag ng ating banal na espiritu ay walang pagkabula, inaangkin ko po lahat yun. Inaangkin ko po lahat. Kapag may sinasambit po siya na kahit hindi pa tungkol sa akin or sa pangkalahatan, subalit kung pwede kong akuin yung sa pangkalahatan, hinihingi ko na po yun. Inaangkin ko na po na magiging kaganapan din sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilan natin Panginoon, sabi ko kay kapatid na Pearl. Talaga naman, ang bait talaga ni God. Ang bait-bait talaga niya. Tingnan mo, basahin mo. Basahin mo kapatid na Pearl, sabi ko sa kanya. Natawa po siya, ikaw talaga. Ano nais ko pong ituran? Bakit ko po ito kwento sa inyo? Sadyang hindi kayang lilipin ng ating Panginoon, natin ang gawain ng ating Panginoon, ang kaya niyang gawin. Kaya sa bawat araw po, sa pamamagitan ng mahal na apo, kapag nare-remind po sa aming isip at sa aming puso yung mga pahayag, ito na po yung nakapokus doon sa pahayag na yon, na kailangan ito yung maganap. Kailangan hindi ko alinlanganan yung magaganap. Sapagkat pinadadama naman po ng Panginoon kung dapat mo ipang-alinlangan o hindi. Subalit kapag siya ang nagsalita, huwag mong ipag-alinlangan at sigurado, dahil alam niyang umaasa ka na matapat ka sa Kanya, bibigyan ka talaga niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito pong iwanan ko sa inyo. Masarap pong tanggapin ang banal na espiritu na alam kong andyan na po sa ating mga sarili, sa inyong lahat. Subalit sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, ipabungkal niyo po ang inyong mga puso sa banal na espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Sapagkat hindi natin makakamtan na gumanap sa pamamagitan na ng pagkain ng ostya tapos gagawa na tayong mabuti. Kailangan may tatanggapin po tayong unang pagkain, yun yung aral. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung aking pagninilay. Sapagkat, kagaya nga ng sample ko sa inyo, noon, makakain lang ako ng ostya, masaya na ako. Wala na. Nakakain ako eh. Minsan, yayabang ka pa na, nagsimba ka ba? Oo, kumain ako ng ostya eh. Wala na. Subalit ngayon, kapag hindi ka tumupad sa kalooban ng ating Panginoon, tas kakain ka ng ostya at alam mo may espiritu, parang nakakahiya. May po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat makapangyarihan ang pangalan ng Jesus, makapangyarihan ang pangalan ng Ama at ang Espiritu Santo. Kaya salamat po, Ama, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Sabi nga, akala ko noon, hindi ako nakapagtapos. Hanggang doon na lang yung karunungan. Yun po pala, may nakalaan palang Diyos. Nasa pamamagitan ng banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ang pagkilos ng banal na espiritu, kapag pinaubaya mo ang sarili mo sa Kanya, na siyang kumilos at gumalaw sa iyo, ibibigay po niya yung marapat at karapatan upang madama mo siya na siya'y Diyos na buhay, kailanman ay hindi nawawalay, kailanman ay lumilingap, kailanman nagmamahal, at kailanman hindi nagpapabaya. Kaya nawa po mga kapatid, ano man po yung kaukulan, karamdaman man, wala yan. Wala ka mang pera, wala yan. Ang mahalaga, tanggapin po natin ang banal na espiritu at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay puro na ibinahayag po sa atin ang kaukulan na mula sa Diyos na siyang magbibigay ng lakas at tibay at kaukulan upang tayo makapaghintay na sa kanyang kalooban tayo ay mabuhay. Muli, magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother, sa maganda niyo po binahagi sa gabing ito. May ibabagi lang po akong naging kaganapan po sa aking buhay. Pwede po ba? Ako po 2 taon na po na binuhay muli ng Panginoon po. Dahil nag 50-50 po ako. Pinagkaloob po rin ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na po na mabuhay muli ako para makatayo po muli dito na nakatayo, makapaglingkod. Kaya po, hindi ko po alam na ito na po pala yung 2 taon na muli po akong binuhay ng Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ang aking kapatid na si Monet Cao na magdiriwang po na anniversary po bukas po.
Salamat po, Ama, sa pagkakataong pong ito. Ah, nagpapasalamat po ako sa loob po ng 9 na kami hinirang ng Banal na Espiritu sa katauhan ng aming mahal na Upo Kunching. Nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat napakabuti niya po at inaki niya po ako sa dakong ito na sa loob po ng 9 taon na pagdadalisay sa aming buhay, sa mga kaganapan, sa hiwaga at pagpapalang ipinagkakaloob niya sa amin, sa mga kabila ng mga aming mga kahinaan, mga kalabisan, higit ang aming mga pagkakasala, kababaan po akong humihingi sa ating Diyos Amang buhay. Kaya papapurit pasasalamat po, Ama, sa dakong ito na kami inake mo, kaming mga kapatid namin. Subalit, bukas pa po ang aming anibersaryo. Kalooban niyo po na ako magbahagi sa oras na ito, kaya papurit pasasalamat po muli at magandang gabi po, umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Akala ko po sa Monday po kami mag-aalay ng pasasalamat. Subalit, ang plano po ng tao ay hindi plano ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa loob po sa 9 taon na aming pinagdaanan ng mga kapatid ko, na talaga pong sa mga pagdadalisay sa aming buhay, wala pong imposible sa Ama, na pag nga po ikaw po ay naglingkod sa Kanya na may katapatan. Subalit ako po ay inaamin ko pong hindi po ako talaga puspos, may kahinaan pa rin po. Subalit, nagsusumakit po at nagsusumako na ako po ay makatalima at makapaglingkod sa kalooban niya. Kaya nga po, papurit pasasalamat po sa Ama na may pinagdadaan naman man, subalit hindi niya po pinadadama yung sa akin ang kahinaan, kundi ang kalakasan at kalooban, sapagkat siya lang po ang aming sandigan upang sa bawat pagdadalisay sa aming buhay, na sa aming pong pamilya na talaga pong batid po ng Ama yan na wala po kaming hanap buhay, subalit sa kalooban niya ay hindi niya po kami pinababayaan. Kaya papurit pasasalamat po sa Ama. Siguro po mag-share na lang po ako sa Monday na po kami mag-aalay ng awitin. Hindi po kami nakapag-practice. Kaya po sa kabiyak ng puso ko, sa kapatid ko si Ate Mirna, si Kuya Alan, sa aming mga pinagdadaanan sa aming buhay. Talagang ang Diyos ay buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Talagang hindi niya po kami pinababayaang talagang ang pinadadama pa po sa amin ay yung kagaanan ng kalooban. Bagamat manaka po ay nagkakaroon po ng panghihinaan, subalit napapagnilayan namin ito at hindi niya kami pinababayaan. Kaya po papurit pasasalamat po sa Ama. May pa po ito sa Monday po. Kaya maraming salamat po sa aming mahal na Apo Kunching na bibigay lakas sa amin sa mabawat mensaheng dinadatal ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Doon po kami nagkakaroon ng lakas at katatagan. Kaya po maraming salamat po muli. Maraming salamat po sa lahat nagsibagbagi. Ang lahat po inanya po